Bakit mahalaga ang piliin ang tamang soy sauce o toyo sa Pilipinas? Sa Pilipinas, hindi mawawala ang toyo, soy sauce, sa ating mga kusina. Ito ay isang pangunahing sangkap sa adobo, sausawan sa lumpia, tokwat baboy, pati na rin sa iba pang mga ulam na nagpapasarap sa ating pagkain. Ngunit alam mo ba na hindi lahat ng soy sauce na mabibili sa palengke o grocery ay pareho ang kalidad o kaligtasan? Marami sa mga mura at malawak na ibinibentang brand ang gawa sa chemical hydrolysates at may dagdag na nakakasamang artipisyal na additive, kulay o sobrang asin na hindi maganda sa kalusugan pag madalas itong kinain. Ayon sa Healthline, ang toyo na gawa sa acid hydrolysis, isang murang paraan ng paggawa, ay maaaring maglaman ng mga hindi kanais-nais na compound at mas maraming additives kumpara sa mga naturally fermented soy sauce na mas ligtas at may mas natural na lasa. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 soy sauce brands na mas mabuting itapon na kung madalas mong ginagamit dahil posibleng hindi ito angkop sa pang-araw-araw na pagkain, pati na rin ang 2 brand na pwede mong subukan na mas ligtas at mas masarap pa. Hindi ito puro opinyon lamang. Gagamit tayo ng research at lokal na pananaw upang malaman kung alin sa mga toyo ang umiiral sa merkado at bakit dapat kang maging mapanuri sa pagpili. Kung ikaw ay nagluluto para sa pamilya, lalo na sa mga bata at matatanda, napakahalaga na pumili ng brand na hindi lang malasa, kundi mas ligtas para sa pangmatagalang kalusugan. Mas lalo nating pag-uusapan ang mga brand sa Pilipinas na madalas makita sa kusina mo at bibigyan ng mga dahilan kung bakit dapat mo itong iwasan o subukan. Una, Silver Swan Soy Sauce. Kailan dapat iwasan? Isa sa mga pinaka-iconic at matagal ng brand ng soy sauce sa bansa ay Silver Swan, isang Filipino condiment brand na itinatag noong 1942 at kilala sa napakaraming produkto tulad ng toyo, vinegar, patis at iba pa. Madalas itong ginagamit sa karamihan ng mga lutuing Pinoy dahil sa kanyang matimbang at masarap na umami flavor. Ngunit, maraming kumonsumo ang nagrereklamo na sobrang alat o may artificial na aftertaste lalo na kung masyadong madalas itong ginagamit. Ang Silver Swan ay madalas kasama sa mga listahan ng pinakamadalas bilhing produkto sa Pilipinas, subalit hindi ito nangangahulugang ito ang pinakamainam para sa kalusugan. Kapag ang isang soy sauce ay gawa sa murang proseso ng hydrolysis at may dagdag na malalakas na additives, pwedeng magdulot ito ng sobrang sodium sa diet na nauugnay sa mataas na blood pressure at iba pang issue. Dagdag pa rito, dahil sa pagiging sikat ng brand, may mga pagkakataon ding may mga peking produkto o diluted variants na naglilihis sa tunay na lasa at kalidad, at ito ay hindi rare sa mga local condiment lines na walang mas transparent na proseso. Kung ang Silver Swan ang palagi mong ginagamit at nakararamdam ka ng sobrang alat o hindi tugma sa natural na lasa ng toyo, maaaring oras na para tingnan ang ibang alternatibo. Hindi porket pamilyar ang isang brand ay automatikong pinakamainam para sa kalusugan, lalo na kung ito ay bahagi ng pang-araw-araw na pagkain ng buong pamilya. Pangalawa, Dato Puti Soy Sauce. Madalas gamiting toyo, pero bakit dapat mag-ingat? Ang Dato Puti ay isa sa pinakakilala at pinagkakatiwala ang local condiment brand sa Pilipinas. Magamat mas sumikat sila sa suka, ang kanilang soy sauce ay naging default toyo sa maraming tahanan, lalo na sa adobo, pansahog at sausawan. Ngunit ayon sa mga pag-aaral tungkol sa nutrisyon, may ilang mahalagang dahilan kung bakit kailangang maging maingat sa madalas at labis na paggamit nito. Batay sa rekomendasyon ng mga health organization, ang sobrang sodium intake ay direktang inuugnay sa mataas na blood pressure, mas mataas na risk ng stroke at sakit sa puso. Ang mga commercially mass-produced soy sauce, kabilang ang mga abot-kayang variants, ay karaniwang may mataas na sodium content. Kapag halos araw-araw itong ginagamit sa iba't ibang ulam, mabilis nang lumalagpas ang isang tao sa inirerekomendang daily sodium limit. Lalo na sa mga Pilipino, mahilig sa maalat na pagkain. Dagdag pa rito, ipinapakita ng food research na ang mas murang soy sauce variants ay kadalasang dumadaan sa chemical hydrolysis o gumagamit ng flavor enhancers at additives upang mapabilis ang produksyon at mapababa ang presyo.
Iba ito sa naturally brewed soy sauce na mas matagal gawin, mas simple ang sangkap at kadalasang may mas balance na lasa at aroma. Dahil madali itong mabili at mura, maraming pamilya ang hindi na nag-iisip na subukan ang ibang alternatibo. Ngunit kung iniisip mo ang long-term health, lalo na para sa may alta presyon o senior sa bahay, makakabubuting magbawas ng konsumo, magbasa ng label, at isaalang-alang ang mas natural at mababang sodium na options. Sa huli, ang pagiging praktikal ay mas lalong nagiging mahalaga kapag sinabayan ng kaalamang pangkalusugan. Pangatlo, Joven Soy Sauce, FDA Advisory Alert. Isang soy sauce brand na dapat iwasan agad-agad ay ang Joven Soy Sauce. Ayon sa Philippine FDA Advisory Number 2025-0300, naglabas ang Food and Drug Administration ng public health warning laban sa pagbili at pagkonsumo ng produktong ito dahil ito ay hindi rehistrado at hindi sumusunod sa itinakdang food safety regulations ng bansa. Ang ganitong uri ng babala ay karaniwang inilalabas kapag may nakikitang posibleng panganib sa kalusugan ng publiko base sa pagsusuri at monitoring ng mga otoridad. Ang isang unregistered food product ay posibleng hindi sumailalim sa tamang laboratory testing na nagsusuri sa quality, tamang sangkap, shelf life at sanitation process sa paggawa. Ayon sa mga pag-aaral tungkol sa food safety, ang kakulangan sa tamang regulasyon ay maaaring magdulot ng panganib gaya ng food poisoning, bacterial contamination at exposure sa harmful chemical additives. May mga pagkakataon na ang ganitong produkto ay maaaring naglalaman ng labis na sodium, artificial coloring o preservatives na lampas sa itinakdang safe limit na maaaring magdulot ng mas mataas na risk ng hypertension, kidney strain at iba pang health complications kapag madalas makonsumo. Sa kabila ng pagiging mura o madaling mabili sa ilang lokal na tindahan, mahalagang tandaan na ang pagpili ng pagkain ay direktang nakakaapekto sa kalusugan ng buong pamilya. Ang soy sauce ay araw-araw ginagamit sa lutong bahay, marinades at sausawan, kaya ang paggamit ng hindi rehistradong produkto ay maaaring magdulot ng tuloy-tuloy na exposure sa posibleng contaminants. Mas makabubuting pumili ng FDA-registered at dumaan sa quality assurance na brand upang masigurong ligtas, malinis at maaasahan ang produktong inilalagay sa hapagkainan. Pang-apat, cheap, generic o palengke brands ng soy sauce. Bakit ito dapat iwasan? Bukod sa mga kilalang brand, marami ring mabibili sa palengke o ukay groceries na sobrang murang generic na toyo. Kadalasan, wala itong malinaw na label ng ingredients, petsa ng paggawa o kahit anong impormasyon kung saan at paano ito ginawa. Madalas itong binibili dahil sa presyong halos kalahati ng kilalang brand at dahil pareho lang naman daw ang lasa. Pero dito nagsisimula ang panganib. Ayon sa mga pag-aaral at nutritional research tungkol sa soy sauce production, maraming murang produkto ang hindi dumaan sa natural fermentation. Sa halip, gumagamit sila ng hydrolyzed vegetable protein, HVP, isang proseso na ginagamitan ng kemikal para mabilis makuha ang soy sauce flavor. Hindi ito katulad ng tradisyonal na fermented soybeans na mas natural at mas may nutritional value. Dahil dito, kadalasan ay dinadagdagan pa ng artificial coloring, flavor enhancers at preservatives para magmukhang at maglasang tunay na toyo. Mas delikado pa, ipinapakita ng health studies na ang ganitong uri ng toyo ay madalas may sobrang taas na sodium content. Kapag ito ang palagi mong ginagamit sa pang-araw-araw na ulam, adobo, pansit, prito at sasawan, unti-unti nitong pinapataas ang sodium intake ng buong pamilya. Ang labis na sodium ay malinaw na iniuugnay sa hypertension, kidney strain, water retention at mas mataas na risk ng heart disease, lalo na sa matatanda. Sa huli, mas praktikal at mas ligtas pa rin ang mag-invest sa quality soy sauce na may malinaw na label at natural fermentation. Tandaan, ang sobrang murang toyo ay maaaring makatipid sa pera ngayon, pero pwedeng magbayad ka nito sa kalusugan sa hinaharap. Pang-5, imported na murang soy sauce na walang transparency sa label, panganib sa lasa at kalusugan. Marahil napansin mo na rin sa mga supermarket o online shops ang ilang imported soy sauce na sobrang mura, nakabulk at mukhang sulit sa presyo. Pero dito nagsisimula ang problema.
Marami sa mga produktong ito ay walang malinaw na label kung sila ba ay traditionally fermented o ginawa gamit ang chemical hydrolysis process, isang mabilis at murang paraan ng paggawa ng soy sauce. Batay sa mga international food studies, ang hydrolyzed soy sauce ay kadalasang gumagamit ng acid hydrolysis para mapabilis ang produksyon. Sa prosesong ito, nawawala ang natural na fermentasyon na nagbibigay sana ng mas malalim na lasa at natural na amino acids. Mas nakakabahala, ang ganitong uri ng soy sauce ay maaring maglaman ng sobrang sodium, halos walang benepisyong nutrisyon, at may posibilidad pang magtaglay ng artificial flavor enhancers at preservatives. Mapapansin mo ito sa lasa. Madalas ay sobrang alat, masakit sa dila, at may kakaibang aftertaste na hindi natural. Ayon din sa ilang nutrition research, ang sobrang sodium intake ay may direktang kaugnayan sa high blood pressure, problema sa bato, at panganib sa puso, lalo na kung araw-araw itong ginagamit sa ulam at sausawan. Kung mahalaga sa iyo ang kalidad ng pagkain at kalusugan ng pamilya, hindi sulit ipagsapalaran ang mga generic imported soy sauce na walang transparency. Mas mabuting pumili ng produktong may malinaw na label, may indikasyon ng natural fermentation at may reputasyon sa kalidad. Dahil sa totoo lang, ang murang soy sauce ay maaring maging mahal ang kapalit sa kalusugan. Dalawang soy sauce brands na dapat mong subukan, mas ligtas at mas masarap. Una, Marca Piña Soy Sauce. Ang Marca Piña ay isa sa mga pinakamatagal at pinakakilalang Filipino soy sauce brands na patuloy na tinatangkilik ng maraming henerasyon. Kilala ito sa consistent, balanseng lasa, hindi sobrang alat, hindi rin mapait, kaya swak na swak sa panlasang Pinoy. Ang isa sa mga dahilan kung bakit namumukod tangi ang Marca Piña ay ang paggamit nito ng mas tradisyonal na brewing at fermentation process sa ilang variant, kung saan natural na pinapahinog ang soybeans sa mas mahabang panahon. Ayon sa mga pag-aaral sa food science, ang natural fermentation ng soy sauce ay nagre-resulta sa mas mataas na antas ng free amino acids, lalo na ang glutamates, na responsable sa malalim at natural na umami flavor. Hindi lang ito nagpapasarap ng pagkain, nakakatulong din ito sa mas madaling digestion dahil bahagyang nababasag na ang proteins habang nagfe-ferment. Dahil dito, mas konti ang pangangailangan sa artificial flavor enhancers kumpara sa mga soy sauce na minamadali ang production gamit ang chemical hydrolysis. Isa pang mahalagang punto, ang balansing alat ng Marca Piña ay mas ligtas gamitin sa pang-araw-araw na lutuan, lalo na sa mga ulam tulad ng adobo, pansit at ginisa. Hindi nito tinatakpan ang natural na lasa ng karne o gulay, bagkus pinapalabas pa nito ang tunay na karakter ng ulam. Para sa sausawan, sapat na ang konting patak para makuha ang linamnam, kaya mas kontrolado rin ang sodium intake. Sa madaling salita, ang Marca Piña ay hindi lang basta pampaalat. Ito ay produkto ng tradisyon, tamang proseso, at lasa na suportado ng siyensya. Isang praktikal at maaasahang piliin para sa kusinang Pilipino. Pangalawa, Kikkoman Naturally Brewed Soy Sauce, Imported. Bagamat hindi ito isang Filipino brand, ang Kikkoman Naturally Brewed Soy Sauce ay madalas irekomenda ng mga food experts at nutrition researchers dahil sa tradisyonal at natural nitong proseso ng paggawa. Ito ay naturally brewed sa loob ng ilang buwan gamit lamang ang 4 na pangunahing sangkap: soybeans, wheat, asin at tubig. Ayon sa mga pag-aaral sa food fermentation, ang natural brewing process ay nakakatulong makabuo ng natural amino acids at umami compounds na nagbibigay ng mas malalim at balanseng lasa kumpara sa chemically hydrolyzed soy sauces. Dahil hindi ito dumadaan sa mabilis na chemical processing, mas kaunti ang artificial additives at flavor enhancers kaya mas malinaw ang ingredient profile. Ipinapakita ng ilang international food safety studies na ang naturally brewed soy sauces ay kadalasang may mas maayos na aroma, texture at mouthfeel na hindi madaling makuha sa mga instant o artificially flavored na toyo. Ito rin ang dahilan kung bakit mas kaunti ang mapait o sobrang alat na aftertaste. Sa aspeto ng lasa, ang Kikkoman ay may consistent quality at balanced sodium taste kaya hindi natatabunan ang natural na lasa ng ulam, maging ito man ay sausawan, adobo, stir-fry o iba pang Asian dishes. Maraming chefs ang pumipili nito dahil mas kontrolado ang alat at mas lumalabas ang natural flavors ng karne at gulay. Bagamat imported, ang ganitong uri ng toyo ay maaaring ipagkumpetensya ang lasa sa tradisyonal na Filipino toyo, lalo na kung ang prioridad ay kalidad, kalinawan ng sangkap at mas maingat na pang-araw-araw na paggamit. Para sa mga consumer na mas health conscious, ito ay isang mas maaasahang alternatibo. Pangwakas na kaisipan,
Piliin ang tamang toyo para sa kalusugan at sarap. Sa pagtatapos, mahalagang maunawaan na ang toyo ay hindi lamang simpleng pampalasa na nagpapasarap sa adobo, pansit o pritong ulam. Ito ay bahagi ng ating araw-araw na nutrisyon at may direktang epekto sa ating pangmatagalang kalusugan. Ayon sa mga pag-aaral sa nutrisyon, ang labis na sodium sa pagkain ay malinaw na inuugnay sa alta presyon, sakit sa puso at problema sa bato, mga sakit na karaniwan sa maraming Pilipino ngayon. Dahil ang toyo ay madalas gamitin halos araw-araw, ang kalidad nito ay mas mahalaga kaysa sa inaakala ng karamihan. Maraming murang soy sauce sa merkado ang hindi dumaan sa natural fermentation. Sa halip, gumagamit ang ilan ng chemical hydrolysis, artificial coloring at flavor enhancers upang gayahin ang lasa ng tunay na toyo. Ipinapakita ng mga food science research na ang natural brewing o fermentation ay hindi lamang nagbibigay ng mas malalim na lasa, kundi nakakabawas din sa pagkakaroon ng hindi kanais-nais na byproducts na maaaring mabuo sa kemikal na proseso. Bukod dito, ang naturally brewed soy sauce ay may mas balanced na amino acids na mas madaling tanggapin ng katawan. Kung ikaw ay nagluluto para sa pamilya, lalo na para sa mga bata, buntis at matatanda, mas lalong nagiging kritikal ang tamang pagpili. Ang mga produktong may malinaw na label, rehistrado at may simpleng sangkap tulad ng tubig, soybeans, trigo at asin ay mas ligtas na opsyon. Halimbawa, ang Marca Piña Soy Sauce at Kikkoman Naturally Brewed Soy Sauce ay kilala sa paggamit ng tradisyonal at natural na fermentation process na sinusuportahan ng mahabang kasaysayan at food safety standards. Hindi kailangang maging eksperto para maging mapanuri. Basahin ang label, iwasan ang sobrang murang presyo na kaduda-duda ang kalidad at huwag matuksong isakripisyo ang kalusugan kapalit ng kaunting tipid. Tandaan, ang bawat patak ng toyo na ginagamit mo ay pumapasok sa katawan mo at ng mahal mo sa buhay. Sa huli, ang tamang pagpili ng toyo ay hindi lang tungkol sa masarap na ulam. Ito ay isang mali ngunit mahalagang hakbang tungo sa mas malusog na pamumuhay at mas ligtas na hapagkainan para sa buong pamilya.